Sa isang abandonadong tunel sa Taguig at ginawang tahanan ng basura na inaanod tuwing may baha ay nakaupo sa ikalimang palapag ng hagdan ang apat na busgusing bata. Sina Roger, Randy, Noel at Hara ay 3 taon nang namumuhay sa lansangan. Lumaki na hindi man lang alam kung sino ang kanilang mga magulang. Namulat sa hindi makatwirang lipunan. Ginamit ng sindikato upang sila'y pagkakitaan. Nataandaan pa nila noon kung paano nasawi ang iba nilang kasama matapos tanggalan ng organ sumailalim sa operasyon. Ang mga batang walang pakinabang ay namamatay sa gutom. Sa pilitan din silang pinapalimos at tinuturuang magnakaw. Marami ang nagtangkang tumakas. Ngunit ilan lang ang nagtagumpay at nakaligtas. Kabilang sa mga nakawala sa kamay ng sindikato ay sina Roger, Randy, Noel at Hara. Nilisan nila ang lugar at napadpad sa malawak na lungsod. Hanggang sa matagpuan nila ang isang lungga kung saan sila magiging ligtas, ang buhay nila ay nakabase sa swerte. Gabi-gabing nagtiyagang maghintay sa likod ng isang restaurant upang abangan ang mga itatapong tirang pagkain sa basurahan. Sa umaga'y bitbit ang lata at ginagalugad ang kahabaan ng EDSA upang mamalimos tuwing titigil ang mga sasakyan. Ngunit ang takot nilang dala ay di maikukubli na baka isang araw ay makasalubong nila ang sindikato kapag nakahimlay ang gabi. Ay para silang mga sardinas sa isang sulok. Pinagsasaluhan nila ang mga napupulot na pagkain. Ang maiksing pasilyo sa bungad ng hagdan ang nagsilbi mitsa at daanan ng kaunting liwanag mula sa lansangan. Sa pagtulog ay palagi nilang napag-uusapan ang kanilang mga pangarap na imposibleng maabot. Isang pangarap na parang gumuhit ka lang sila sa tubig. Isang hapon, habang nasa kalagitnaan ng pamamalimos ay bigla silang hinarang ng kotse. Nang maaninag nila ang nasa loob nito ay nagsitakbuhan sila patawid ng kalsada kahit na rumaragasa ang mga sasakyan. Ligtas namang nakatawid sina Roger, Noel at Hara. Maliban kay Noel na tumilapon matapos mabangga ng sasakyan. Nakita nila na malabo na itong mabuhay at hindi na ito makakaligtas pa sa kamatayan, kaya iniwan na nila ito. Patuloy naman silang tinugis ng sindikato. Kahit anong takas nila ay pilit silang hinahabol. Umabot ang habulan sa masisikip na eskinita. Upang hindi sila mahuli ay naisipan nilang maghiwa-hiwalay. Si Roger ay ligtas na nakapagtago sa tunel, at si Randy naman ay aksidenteng napadpad sa isang parking lot at nagsumiksik sa isang malaking bagahe upang dun magtago. Samantalang si Hara na may hindi nakaligtas sa kamay ng mga humahabol. Sa halip na parusahan ay dinala ito sa kasa. Ibinenta sa isang mayamang negosyanteng si Don Montemayor. Ang Don ay bahagi ng isang kartel human smuggling sa Asia. May malawak na profits at protector ng criminal empire. Nang araw na yon ay hindi na muling nagkita pa sina Roger, Randy at Hara. At hindi na sila umaasa pa na pagdating panahon oras na may pagkakataong pagtagpuin sila ng tadhana ay malabo ng mabuo ang kanilang bilang dahil patay na nga si Noel. Sa mga nagdaang buwan, ay nanatili ang batang babae sa isang pribadong gusali, habang ang ibang bata ay naibenta na sa ibang bansa. Sa likod ng pagiging gusgusi ni Hara ay may nakita ang Don na wala sa ibang mga kalakal. Nang mapaliguan kasi ito ay bumakas ang kagandahan. Kaya inalagaan niya ito at itinuring anak. Pinalaki sa marangyang buhay. Dahil alam ng Don na balang araw ay malaki ang magiging pakinabang nito sa mga illegal niyang negosyo. Si Roger naman ay nanatiling nagtatago sa tunel. Namumuhay na parang daga at natutong gumawa ng masama upang mabuhay. Samantalang si Randy naman ay inampon ng isang batsero na may malaking pwesto sa wet market. Sila ang may-ari ng bagahenan niya nung araw na madisgrasya si Noel,
Kahit duguan at may basag ang ulo ay humuhinga pa rin ito. Kaya agad siyang isinakay kotse ng taong nakabundol sa kanya. Sa halip na isugod sa ospital ay dinala ito sa isang tagong pasilidad na hindi natagos ang sikat ng araw. Isang shield na hinagkan ng dilim, 20 years later, ay naging mainit ang buong pahayagan sa Central Luzon dahil sa pagkamatay ng isang drug cartel. Laman ng balita si Don Montemayor kabilang ang mga natiklopang sindikato ng cartel human smuggling sa pangunguna ni Captain Lieutenant No. Halos mahigit 2 dekada na rin ang nakalilipas mula nang mabigyan ito ng pangalawang buhay. Simulas po isa ay mabilis lamang umangat ang kanyang promotion dahil sa pagiging tapat sa tungkulin bilang alagad ng batas. Maging ang mga eskawalag na mga pulis ay kanyang tinutumba. Ngunit sa kabilang departamento ay mainit ang pakikitingon sa kanya ni Captain Suarez. Sa harap ng maraming kamera sa loob ng isang sikat na broadcasting company, ay inihahayag ng sikat na news anchor ang balita tungkol sa sunod-sunod na patayan sa bansa. Pati ang talamak na kidnapping sa mga corrupt government. Lahat ng media industry ay iniidolo si Miss Hara. Mula noong maging bahagi ng pamilya Montemayor ay pinili ang broadcasting hanggang sa matupad ang kanyang pangarap. Sa pamamagitan ng koneksyon sa mundo ng pagbabalita, ay maaari niyang pagtakpan ang mga iligal na gawain ng Don na itinuring niyang ama. Ngunit sa bandang huli ay napaslang ito ng grupo ni Captain Lieutenant No. Miss Hara, pwede ba tayo mag-usap? Wika ni Captain Lieutenant No na kanina pa nag-aabang sa parking lot. Hindi naman kumibo ang dalaga at naiiritang kinuha ang susi sa bag, hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Pwede ba kausapin mo naman ako? Dagdag pa ni No, ang lakas naman ng apog mo magpakita sa akin. Sana ito na ang huli nating pagkikita. Good job No. Mali, Captain Lieutenant No pala. Mukhang tataas na naman ang ranggo mo. Ano masaya ka na? Pus ako hindi. Punyeta ka Noel, binalaan na kita noon na huwag mong babanggain ang daddy ko. Kinamumuhian kita Noel. Bakit ka pa kasi nabuhay? Tandaan mo itong sasabihin ko, simula ngayon ituring mo na akong kaaway. Dahil ako mismo ang papatay sa iyo. Galit na wika ni Hara at napapatingin sa paligid. Ganun na ba ako kasama sa paningin mo? Hara, magkaibigan tayong dalawa. Para na tayong magkapatid. Natatandaan mo pa ba noong mga bata tayo? Ilang beses tayo humarap kay kamatayan. Magkasama tayong nagutom. Namuhay na parang daga sa ilalim ng imburnal. Isang malakas na sampal ang nagmula sa kamay ng dalaga. Tila hindi nagustuhan ang mga narinig mula sa masalimuot na nakaraan. Mas lalong tumindi ang galit nito dahil hindi man lang nabanggit ni Noel ang pangalan nila Roger at Randy. Tayong dalawa. Praning ka ba? Kung babalikan ang nakaraan, mas marami pang nagawa sa iyo si Roger at Randy. Ilang beses nilang niligtas ang buhay ko. Sila ang dahilan kung bakit nakawala tayo sa kamay ng sindikato. Nitong nakalipas na 10 taon, may nagawa ka ba upang hanapin sila? Alam ko na alam mo rin na buhay pa sina Roger at Randy. Kaya gagawin ko ang lahat upang mahanap sila. Gagamitin ko ang koneksyon ko at salapi upang tayo'y muling mabuo. Nakalimutan ko, hindi ka pala kasama dun. Matagal na kitang itinuring na patay. Hindi ka kasama sa bubuhuin kong mundo. Ang palitan ng kanilang salita ay puno ng galit. Ngunit taliwas sa ipinapakita ng kanilang mga mata. Bakit ko naman hahanapin ang mga taong patay na? Kung buhay man sila, dapat sila na mismo ang naghanap sa atin. Isipin mo nga Hara, araw-araw kang lumalabas sa sikat na sikat ka ngayon,
pero hindi ka man lang nila naisip puntahan. Kaya tanggapin mo na lang ang katotohanan na matagal na silang patay. Giit ni Noel bago sumampa sa kanyang motor. Umirap lang ang dalaga at padabog na sumakay ng kotse at pinasadahan ng tingin ang maliit na device sa kanyang bag na hindi niya pagmamay-ari. Bilang news anchor ay hindi maiwasan magkaroon ng mga death trip. Alam ni Hara na may mga matang palihim na sinsundan siya kahit saan man siya pumunta. Kahit sa studio ay mga hidden device na nakasunod sa kanya na gagamiting bedensya upang pabagsakin siya. Ganon din si Captain Lieutenant No. Ilang departamento ang balak siyang patahimikin na kontrolado ng mga tiwaling opisyal at politiko. Lalo pat ilang pader na ang kanyang binangga. Sa isang madilim na underground bunker at aandap-andap ang ilaw ay pasan ng isang matipunong lalaki ang isang katawan na wala ng buhay. May tama ito ng bala sa ulo. Sa dulo ng pasilyo ay may kahel na liwanag. Doon ay may isa pang taong abala sa paglay ng kemikal sa isa pang bangkay. Sa kabilang pinto ng silid na iyon ay may sekretong daan patungo sa isang pribadong pasilidad kung saan nakatambak ang maraming obra na gawa sa preneserbang katawan ng mga tao. Sa ibabaw ng bunker ay nakatayo ang isang malaking museo. Pagmamay-ari ng isang kilalang grupo na kinilala ng underground society sa tawag na Corpse Triad. Ito ang grupo na hindi basta-basta natitimbog ng mga pulis. Isa itong malaking organisasyon na pinamumuan ng hindi kilalang persona. Mahirap pasukin ang gusali dahil napapalibutan ng maraming bantay at armado ng matataas na uri ng kalibre. Sa loob ng museo ay may nanaganap na subastahan ng mga bangkay na tanging miyembro lamang ang maaring dumalo. Sila ang mayayamang tao na may matinding galit sa maling pamamalakad ng gobyerno at pamahalaan. Sa endradang antesala ng gusali ay makikita ang mga preserbang bangkay ng mga politiko, general, drug cartel at mayayamang tao na inabubuso ang kapangyarihan. Kasama dito ang grupo ng sindikato na may kinilaman sa human trafficking sa lumipas na 20 taon. Sa malaking tubular glass ay nakasilid ang bangkay ni Don Montemayor. Taurus, natapos nyo na ba ni Aris kolektahin ang 2 bangkay? Tanong ng babae nang nakasuot ng mahahaling pulang bestida. Natatakpan ang mukha nito ng masakara na gawa sa balat ng tao. Tapos na Lady Gemini. Maya-maya iakyat na namin ang mga bagong obra. May iba tayo Lady Gemini. Kailan ba natin tatrabahuin ang taong yon? Hindi ka ba nababahala na baka maunahan tayo ni Captain Lieutenant No? Malaking tinik siya sa ating lalamunan. Kailangan na siyang despatyahin. Ako mismo ang kokolekta sa kanyang bangkay. Wika ni Aris, kalma ka lang Aris. Nalalapit na ang araw na yon. Pero bago natin patahimikin ang pakialamerong yon ay unahin muna natin ang isang tycoon. Ayon sa source ko, bukas ng gabi magkakaroon ng deal ang tycoon sa isang drug lord na tuta ng isang gobernador. Tulad ng dati, ako ang magiging pain at kayo na ni Tuarus ang bahalang dumukot sa kanya. Ubusin natin sila. Kokoletahin natin ang kanilang mga bangkay, ani Lady Gemini. Nakangising kinuha ang isang maliit na device sa bag at itinapon sa loob ng tubular glass kung saan nakadisplay ang katawan ni Don Montemayor. Ang device na yon ay konektado sa isang recording device kung sino man ang patagong naglagay nito sa kanyang bag habang nasa kalagitnaan ng trabaho. Hindi na yon bago sa kanya. Iyon din ang paraan nila upang manghuli ng malaking isda. Nagpapahulog sila sa patibong ng kalaban bago sila gumawa ng trap. Sa labas ng museo, isang kotse ang nakaparada na may ilang metro ang layo sa abandonadong gusali. Sakay nito ang 5 katao na napawang may mga baril sa kanilang tagiliran. Nakasabit ang mga tsapa sa leg.
Sila ang undercover team ni Captain Lieutenant No. Nang malaman ng team leader ang plano ay agad nila ito pinaalam sa general na konektado sa gobernador. Kinabukasan ng gabi, isang operasyon ang naganap. Hindi lang team ni Captain Lieutenant No ang titimbog sa corpse triad. Kabilang din ang kabilang unit na hawak ng kanilang general na palihim na pinoprotekhan ang tycoon at tiwaling politiko. Kabilang din ang aso nito na si Captain Suarez. Sa isang private yacht sa Rocas Boulevard ay nagtipon ang malalaking pangalan. Magkakaroon ng isang deal para sa paparating na shipment galing pa sa ibang bansa. Isang container na puno ng iba't ibang kemikal sa paggawa ng droga. Dahil puro mayayaman ang naroon ay nag-book ang mga ito ng magagandang babae. Kabilang sa mga ito si Lady Gemini. Gawa ng kasanayan sa pagpreserba ng bangkay ay nagawang magbalat kayo gamit ang ibang mukha bago tinakpan ng maskara gawa sa puting balahibo, planado na ang lahat. Kaya nakahain na ang pain para sa mga maruruming isda. Ilan sa mga crew ng yacht ay mga tauhan ng corpse triad. Sa di kalayuan ng pantalan ay may nakaparadang dalawang closed van. Sa loob nito ay may isang monitor na malinaw nakikita ang magaganap na transaksyon sa pribadong pandagat. At ang isa naman ay imabaka ng bangkay na makokolekta, samantala, nakaplibot naman sa bawat sulok ng yacht ang team ni Captain Lieutenant No. Ngunit may ilang parak na kabilang second team ni Captain Suarez. Karamihan sa tuta ng general ay nakapaligid sa pantalan upang magbantay sa paparating na banta. Kalmado namang nagmamasid sa monitor si Aris at Taurus. Naghihintay ng signal ni Lady Gemini. Sa naganap na transaksyon ay biglang lumitaw ang gobernador na kabilang sa huli nilang target. Kusang naglantad ito dahil bilyon ang nakataya sa pagpupulong. Kung kaya't bunos sa corpse trias ang padating nito. Nang magsimula ang konbersasyon, ay isa-isa umupo sa tabi ng mga ito ang naggagandahang babae. Pati ang mga crew na nag-serve ng alak ay pawang mga babaeng nakasuot lamang ng bikini. Maya't maya pa habang lumalalim ang usapan ay biglang niyaya ng gobernador ang babaeng nakamaskara sa private room. Kahit ang pader na bakal ay tagos at napapanood ang gagawin sa loob ng van. Lingid sa kaalaman ng gobernador ay mayroong kamera ang suot na kwintas ng dalaga. Bago uminit ang kama ay sinalinan muna ng alak ang baso at ng akit na pinainom sa gobernador. Ilang saglit lang ay unti-unti ito nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa mawalan ng ulirat sapagkat ang alak ay may halong matapang na gamot. Doon ay nagbigay ng signal ang leader ng corpse triad. Alam ni Lady Gemini na pati nasa itaas na kasulukyang nagpupulong ay umepekto na ang pampatulog. Kaya nagbigay hudyat sina Aris at Taurus sa kanilang mga kasama na simulan ng kumilos. Doon ay nagulat ang mga bantay ng pagbabarilin sila ng mga crew. Ang kanilang mga armas ay nakatago sa bawat sulok ng yete. Pumalag naman ang ibang pulis sa mga nakaligtas bala. Ngunit ilan sa kasamahan nila ay dugo ang bumagsak.